na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagsimulang mabagabag at mahirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Amang ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarang ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Pagninilay, tawag sa pamilya, makiisa kay Jesus bilang sambayanan ng Diyos. Sa pagdurusa ni Jesus sa hardin ng Getsemani, ipinakikita niya ang kanyang pakikisa sa kalooban ng Ama sa kabila ng matinding kahirapan. Sa estasyong ito, ipinakikita sa atin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa plano ng Diyos para sa atin. Sinasabi natin na wala namang ibibigay na hamon ang Diyos, ang hamon sa atin kung hindi natin ito makakaya. Diyos din ang magbibigay sa atin ng grasya upang malagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Itinuturo nito ang kalagahan ng pakikibahagi ng Diyos sa oras ng mga pagsubok at hamon. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsasama-sama, ipinakita ni Jesus na ang pagkakaisa ay mahalaga sa pagharap sa mga pangyayari ng buhay. Ang pagninilay at pagsasama-sama ay nagbibigay daan sa pagtaguyod ng pagkakaisa at lakas sa gitna ng mga hamon sa buhay. Gayon din naman, hinahamon tayo ng istasyon ito na makiisa sa pagdurusa ng ating kapwa. Tinatawag tayo na magkaisa at magtaguyod ng pagtutulungan para sa kapakanan ng bawat isa. Sa pagdurusa ni Jesus, natutunan natin na sa pamamagitan ng pagkakaisa at panalangin, mas nagiging malakas at matatag tayo sa harap ng mga hamon. Ang synodality na ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan at pag-aalay ng panalangin para sa isa't isa. Sa pagkilos na ito, tayo ay tinutulak na maging mas mapagkalinga at magkaroon ng pag-unawa sa hirap ng iba. Sa pagdurusa ni Jesus, ipinakita niya na ang pakikiisa sa plano ng Diyos at pagkakaisa ng sambayanan ay nagbubunga ng lakas at liwanag sa gitna ng dilim at kahirapan. Sandaling katahimikan, tayo ay manalangin lahat. Panginoong Jesucristo, katulad mo, marami rin bumabagabag at magpapahirap sa aming kalooban. Turuan mo po kaming manalangin at magtiwala sa kalooban ng Diyos bilang isang pamilya. Makita nawa namin ang kalagahan ng bawat isa sa aming pamilya at pamayanan. Hindi lamang sa kanilang tulong material, kundi lalo higit sa panalangin. Bigyan mo rin kami ng biyaya upang mapagawa at pagmamalasakit sa isa't isa ay magbunga ng isang mapagmahal na ugnayan. Hinihiling namin ito sa iyong pangalan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang ikalawang misteryo sa tuwa, ang pagdalo ng Birheng Maria kay Elizabeth, o kaya ang ikalawang misteryo sa liwanag, ang pagpapahayag sa kasalan sa pana. Waga ang buhay ng tao, ang bukas ay di natin piho, at manalig lagi sana tayo, ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Pag-ibig sa ating kapwa-tao, at laging magmahalan tayo, yan ang lunas at ligaya at pag-asa ng bawat kaluluwa. Yan ang iwaga ng buhay ng tao. Salamat naman, anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Salamat po Salamat po. sa pakikisalita.